presidente na, ngayon may senador na. Pili ka lang kung saan ka maniwala. Wala naman daw balak sa Ay, nagalit si Bato. gigil na binanata ni Senator De La Rosa. Sinungaling siya. Kung siya, suntukin ko siya sa mukha. Ay, susuntukin niya. Ay, para ka rin si Basti. Pag nagkita at itong si General Torre, ay sasampalin si General Torre. Ay, ano ba yan, Bato? Ganyan ba ang tamang pamamaraan, tamang galawan ng isang senador? Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo na makamit ang usisya ng iyong pagkamatay. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito ang matindi. Mga mahal kong taga-subaybay, Senador Bato, gustong manuntok ho ng testigo. Hindi ho nakayanan ang mga ebinulgar ng testigo laban ho sa kanya na mga kalukuhan. Nako, ay matindi ho ito. Gusto kong ibahagi sa inyo itong mainit na aksyon ni Senador Bato tungkol dito sa kanyang panggigigil at gustong suntukin itong testigo. Naku ho, ay matindi ho ito. Mga mahal kong taga-subaybay, in reaction, mga mahal kong taga-subaybay, pabor po ba kayo sa mga galawan at aksyon ni Senador Bato na gustong manuntok ng testigo? Ay kung magugunitan nyo ho, nung nandiyan ho sa Senate hearing, itong si Bato ay gigil na gigil sa mga testigo, nagwawala eh. Ba't ang bigyan po natin ng highlight itong mainit na usapin na bago lang pong nangyari tungkol dito sa hindi niya matanggap na sangkot siya sa mga kalukuhan na nangyayari sa ating Republika ng Pilipinas, na itinuro siya ng isang testigo, subalit hinaharang niya at gusto niya suntukin. Nagwala ho. Ito, mga mahal kong taga-subaybay, kapag may pagkakataon ho kayo, inaanyayahan ko patapusin ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Pasensya na ho. At nandito po tayo sa ating simpleng sasakyan. Masyado tayong abala eh. Eto. Nabulaanan ni Senator Bato de la Rosa ang pahayag ng umunoy drug lord na si Karen Espinosa na siya raw ang nagutos na idawit si dating Senadora Leila de Lima sa illegal na droga. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika. Mr. Duterte, sana po i-validate nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid. Yan po si Kerwin Espinosa na idiniin si Bato, idiniin itong si dating Presidente Digong na tinakot siya upang gumawa ng mga istorya, magsangkot at sinasangkot nga itong si Leila de Lima sa pamamagitan ng pananakot ho ni Bato. Ay nagawa ni Kerwin Espinosa na isangkot si Leila de Lima. Dito sa puntong ito ay matutuklasan po natin kung ano ang mga kasagutan ni Bato. Nagwala ho. Nagbanta, muling nagbanta at gustong manuntok. Hindi niya ho matanggap. Ito nga sinasabi ni Kerwin Espinosa na magbago ka na. Bato, magbago ka na kasi. Para kang bata kasi, magbago ka na. Eto, magbago ka na sa iyong mga kalukuhan. Lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor, huwag kang magpasulsul sa mga nakapaligid sa iyo.
Yan ang mensahe ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee kaugnay ng extrajudicial killing sa war on drugs. Ayon kay Espinosa, may basbas ni Duterte ang pagdadawit niya kay dating Senador Laila De Lima sa illegal na droga. Ang nag-utos daw sa kanya na idamay si De Lima at iba pang personalidad, walang iba kundi ang nooy PNP chief at ngayon senador na si Bato de la Rosa. Bato de la Rosa, naku po, patong-patong ng mga investigasyon ang ginagawa sa bakit ka naman nandadawit, nananakot? Nawala namang kinalaman ito si Laila De Lima noon. Ito ang katunayan. Tinakot mo si Kerwin Espinosa. Ito pa. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. Namatay ang kanyang ama na si dating Albuera Mayor Ronaldo Espinosa sa umano'y shootout sa piitan noong 2016 dahil umano sa illegal na droga. Naniniwala si Espinosa na biktima lang ng extrajudicial killings ang kanyang ama. Karapatan ni Kerwin Espinosa na ipaglaban kung ano ang ikinamatay, tunay na ikinamatay ng kanyang tatay. At ang tinuturo ding pinapaslang o nutos ay ito si Digong at si Bato ang nag-utos. Ito pa. Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo na makamit ang justisya ng iyong pagkamatay. Sa panayam sa programang Story ko ng One News, gigil na binanata ni Senator De La Rosa si Espinosa. Sinungaling siya. Makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Pero sir, this was said under oath, I understand, in the legislature. So, di ba, in the end, it's something that was sworn to as to be correct and true and accurate. Ikaw, kung sino paniwalaan mo, maniwala ka sa drug lord o maniwala ka sa dating si PNP na ngayon may senador na. Pili ka lang kung saan ka maniwala. Wala naman daw balak sa... Ay nagalit si Bato habang ini-interview. Kahit itong naging interview ay pinamimili kung saan daw siya maniniwala. Dapat daw siyang paniwalaan dahil isang senador na, isang dating PNP chief. At nagbanta nga siya at nanakot kapag nagkita sila ni Kerwin Espinosa, itong testigo na si Kerwin Espinosa ay susuntukin niya. Ay para ka rin si Baste. Pag nagkita at itong si General Torre, ay sasampalin si General Torre. Ay ano ba yan, Bato? Ganyan ba ang tamang pamamaraan, tamang galawan ng isang senador? Sige, abangan namin ito. Kung talagang pangatawanan mo yan na kapag nagkita kayo ni Kerwin Espinosa, ay susuntukin mo. Saan mo susuntukin? Sa noo, sa hangin. Nako, Bato. Ay ngayon nga, nasa harap ka ng kamera, nagagawa mo magbanta at manakot. How come? Nakapag wala ka sa harap ng kamera, grabe ang ginagawa mong katarantaduhan, kalukuhan. Na, katulad ng sinasabi ni Kerwin Espinosa, inakbayan mo siya at binulungan mo na kapag hindi sumunod si Kerwin Espinosa sa mga pinag-uutos mo, ay matutulod siya. Magagaya siya sa kanyang tatay na pinaslang at siyempre ang kanyang pamilya ay damay, kaya't walang magawa si Kerwin Espinosa bago sumunod na lang kahit labag sa kanyang kalooban sa mga utos mo na idamay si Laila De Lima dito na protektor ng pinagbabawal na gamot. At siyempre, at iba pang pangalan. That's why nandiyan si Kerwin Espinosa na pinapatunayan na ikaw noong panahon ng PNP chief ay ginamit mo ang iyong kapangyarihan inabuso upang sa ganun mambiktima ng mga inosyente. Tinaniman, hindi lang nangyari kay Laila De Lima yan, bagos sa libo-libo ng mga inosyenteng biktima ng Dragon War, tinaniman ng laban kuno. Subalit, mga inosyente. Marami na nagpapatunay, Senador Bato. Ito pa. De
De La Rosa nagkasuhan si Espinosa. Nanindigan naman si Espinosa na gawa-gawa niya lang lahat ng kanyang testimonya noon. Sabay sorry kay De Lima dahil sa pagdawit sa dating senadora. Patawarin niyo po ako na nadala sa na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman. Papa ko. Sa isa namang pahayag, sinabi ni De Lima na hindi na niya ikinagulat ang pagbawi ni Espinosa sa kanyang testimonya. So, dati ko na akong alam, narinikat na niya yan. Pero yung tungkol po sa pagbanggit, categorically, kay former police chief and now Senator Bato de la Rosa, ngayon lang po yan publicly. Although, kung naririnig ko na yan, may mga naging information na ako na it was really then police chief de la Rosa who coerced certain witnesses. Duda naman ang ilang kongresista sa Nako, motibo. nangyari, yan po si Laila de Lima na biktima din. Almost approximately 7 taon noon na nakulong na walang kasalanan. That's why pinawalan sala ho. Dahil lahat ho ay mga tanim ebidensya. Katulad ho ang nangyari ho dito sa ginagawa ni Kerwin Espinosa na isinisiwalat na ang buong katotohanan na kalukuhan, katarantaduhan, kagaguhan ang pinaggagawa itong ex-PNP chief na si Bato noong panahon na ito ay nanunungkulan bilang PNP chief ng Republika ng Pilipinas. So maliwanag ho dito mga kaibigan na nagbanta, nanakot na naman on camera habang ini-interview itong si Bato na susuntukin niya itong testigo na si Kerwin Espinosa. Nako, reaksyon, mga mahal kong taga-subaybay, diyan sa comment section, inaanyayahan ko po kayo. Magbigay po at may kalayaan kayong magbigay ng anumang public opinion. Isa like ko sa video na ito. Bye-bye, maraming salamat, palakpakan.